Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rocky. Taong 1980, probinsya ng Cebu. Rocky, normal lang ba na magkaroon ng pasa pagkagising? Ilang araw na kasi kung ganito eh. Natulog lang naman ako. Wika ni Maricel. Baka binugbog ka sa panaginip mo. Kababae mong tao, basta gulera ka. Nga pala, nasan yung bayad mo sa nasirang sumpit? Nakakapagod pa naman gumawa uli, bayaran mo na lang. Lecheng to? Inaalala ko yung nangyari sa akin tapos sumpit mo pa rin yung iniisip mo? Wala ka talagang puso. Hindi ka ba marunong makiramdam? Nag-aalala yung tao eh. Sumpitin kita eh. Pakialam ko sa'yo. Kahit maglasog-lasog pa yung katapan mo, wala naman akong pake. Bayad mo yung kailangan ko. Ang aga-aga nag-aaway na naman kayo. Pagdating ng tamang panahon, ipapakasal ko kayong dalawa eh. Hindi lilipas ang araw na hindi kayo nagbabangayan. Daig pa ang buhay mag-asawa. Rocky, samahan mo ko sa kawayanan. Mamumutol tayo para may paleo sa Aling Marta. Magluluto pa naman yun ng barbecue mamayang hapon. Halika na, mamaya ng away mag-asawa. Wika ni Lolo Poring. Sa bangayan ng apong Rocky at kapitbahay na si Maricel. Nag-irapan ang mga ito bago maghiwalay ng daanan. Tumaas naman ang nguso ng apo sa kanyang tinuran. Tumahimik ito bigla, pero kinarga pa rin ang mga gamit. Natatawang sumunod dito patungong bundok. Maagang naulila sa mga magulang si Rocky. Sanggol pa lamang nasa pangangalaga. Hindi mahirap palakihin dahil hindi mapili sa pagkain. Natuto itong makontento lalo na sa sitwasyon ng buhay. Paggawa ng paliyo o barbecue stick ang pinagkakakitaan. 5 piso sa bawat 100 paliyo. Sipag at tiyaga ang puhunan. Sa kabutihang palad, nairaos ang gastusin sa araw-araw. 17 taon ngayon si Rocky. Kahit papano ay nakatungtong ng sekundarya. Hindi nga lang tinapos dahil pinahirapan ng guro. Hindi na bumalik sa pag-aaral. 1 taon na lang sana pero nadala sa takot dahil sa kanyang guro. Ngayon ay tumutulong ito sa paghahanap buhay. Magkasama buong araw sa pamumutol ng kawayan. Kung minsan pa magdamag sa paghulma, makagawa lang ng paliyo. Wala namang reklamo ang binata. Ginawa na ring katuwaan at pampalipas oras para hindi madama ang pagod. Pagdating sa kawayanan, sinimulan kagad ang pamumutol. Maya-maya pa ay napailing. Si Rocky kasi sumaglit pa sa paghuli ng mga ibon gamit ang sumpit. Itigil mo na nga yan. Kailangan nating makarami dahil 5,000 ang paleyo ang kukunin ni Aling Marta. May kumukuha rin sa kanya na nagnenegosyo kaya pabor sa atin ang kita. Hoy Rocky, nakikinig ka bang bata ka? Hindi mo kasi maaabot yan dahil mataas ang lipad. Hindi aabot ang hangin sa kakaib sa sumpit. Hoy! Mariosep to hala, sige. Mamutol ka kapag gusto mo na. Napabuntong hininga ang matanda. Binalik ang atensyon sa pamumutol. Pero muli ding natigilan matapos masipat ang matanda sa hindi kalayuan. Si Mang Densyong, ang mambabarang na may elementong gabay. Iilan lang ang nakakakilala dito. Yung matatanda kasi na kasing edad kagaya ni Lolo Poring. Hindi na ito nang bibiktima ngayon. Pero nung araw, halos lahat ng taong maisip pinapatawan ng sumpa. Babalik na sana sa gawain nang makita ang apo na lumapit dito. Humingi ng tawad. Nang maunawaan ang nangyayari, kagad nakisali sa usapan. Pagpasensyahan mo na ang apo ko. Densyong, bata lang kaya nagkakamali. Sinulya pa ng apo at pinandilatan ng mga mata. Apo mo pala.
Mabuti kang tao. Respetado sa kabila ng estado sa buhay. Sana turuan mo ng mabuting asal ang batang yan. Hindi yung basta na lang tumitira ng sumpet. Wika ni Mang Densyong. Pasimpleng hinugot ang sumpit na bumaon sa braso. Sinunda ng tanaw habang papalayo. Yung ibon lang naman sana yung titirahin ko. Hindi ko alam na sa kanya tatama eh. Paano pala nangyari? Naroon ang ibon tapos nandito siya. Ang layo naman ng distansya tapos hindi rin naman mahangin. May sariling buhay ba yung sumpit na to para basta na lamang tumama kung saan? Tama na nga yan. Ikaw yung susumpitin ko eh. Tumulong ka na sa pamumutol. Marami pa tayong gagawin. Sa kabilang banda, napaisip din ang matanda kung paanong nangyaring tinamaan si Mang Densyong. Kung titignan ng distansya, imposibleng aabot sa kinalalagyan ng matanda. Winaksin na lang muna. Ipinagpatuloy ang naudlot na gawain. Bandang hapon nang matapos ang pamumutol, pauwi na sila nang mapansin ang presensya ni Mang Densyong. Nakaupo lang ito sa tabi. Inilibot ang tingin sa paligid. Nang tumapat sila, hindi naman ito umimik. Hinayaan na lang na dumaan. Subalit sa kabilang banda, hindi maiwasang kabahan si Lolo Puring. Kabisado ang galawan ng matanda. Kapag nag-aabang ito, imposibleng walang binabalak. Pagdating ng tahanan, nagsaboy ng sagradong asin. Nilagyan na rin ang bulsa ni Rocky. Pangontra ito sa sumpa kung sakali man. 10 oras nang mapagpasyang tumigil muna sa paghulma ng paliyo, dumiretso sa kusina si Lolo Puring para makapagkape. Samantala naiwan sa sala si Rocky. Buhos ang buong atensyon sa ginagawa. Hindi nagtagal na agaw ng may humaplos sa balikat. Pagtingin nagdulot ito ng mahabang galos. Kagad na alerto pero walang makita sa paligid. Inisip na lamang na baka aksidenteng tinamaan ng matulis na paliyo. Hindi na lang napansin. Binaliwala. Maya-maya pa ay nagpa siyang matulog. Pagkagising hindi makapaniwala sa nakita. Hindi lang galos ang makikita sa braso. Nagkaroon na rin ng pasa. Hindi naman masakit kaya binaliwala na lang din. Paglabas ng tahanan, dumako ang tingin sa bakuran ng kapitbahay. Naroon si Melissa. Katulad niya, napapatanong kung paanong nagkaroon ng pasa. Di nabugbog ka rin sa panaginip mo. Pinagtawanan pa ako, meron din pala siya. Siguro malalang sakit yan tapos nawaan mo ko. Doon ka, lumayo ka sa akin. Ako pa ang lalayo Ikaw nga tong lumapit sa akin ang kapal ng mukha nito. Nga pala, maagang umalis ang lolo mo. Pinapasabi niya na ikaw ang maghatid ng paliyo sa tahanan ni Aling Marta. Umuwi ka raw kagad at umiwas kay Mang Densyong. Umiwas sa matandang yun. Natatakot yata si lolo sa kanya hindi naman katakot-takot yun. Hoy, wag kang hambog. Nakakatakot kaya yung matandang yun? Sino bang matinong tao ang mangangahoy sa gabi? Ilang beses na namin siyang nakasalubong ni Papa. Tapos kung makatitig, akala mo mamamatay tao. At saka, di ba dating mambabarang yun? Talagang matatakot ka kapag totoo ang sabi-sabing yan. Kumunot ang noon ni Rocky. Ngayon palang narinig ang bagay na ito. Naalala ang tingin ni Lolo Puring kahapon. May halong pag-aalala. Habang nakikipag-usap kay Mang Densyong, hindi inasahan na ganon kaseryoso ang pangyayari. Sa pagkakalam ng binata, isa lang itong matanda na mahilig tumambay sa gubat. Nasa kalagitnaan ng kakawyan ang tahanan nito. Mag-isa lang sa buhay, kaya kung ano-ano ang ginagawa. Wala ring masyadong naririnig na usap-usapan patungkol dito. Matapos makapagpaalam, hinatid na ang paliyo sa tindahan ni Aling Marta.
Nagulat si Rocky nang maabutan si Mang Densyong. Bigla itong lumitaw at humawak sa braso. Ngumiti at nagpatuloy sa paglalakad. Dito kumirot ang galos at pasa. Lumala ang pananakit na hindi na kaya pang buhatin ang dala. Humingi ng haplas kay Aling Marta, pero imbis na matuwa dahil sa pamahid, nakaramdam ng takot sa sinabi nito. Mabuti pa siguro kung sabihin mo kay Puring na ipapasuri ka sa albularyo. Hindi basta pasa o galos yan, Rocky. May ibang kahulugan yan. Wika ni Aling Marta, sabay sulyap sa gawi ni Mang Densyong. Sa kabila ng mungkahi, pinili ni Rocky na wag abalahin si Lolo Puring. Hindi naman sa binabalewala. Pinakiramdaman muna ng binata ang mangyayari. Sa paglipas ng mga araw, napansin ang pagdami ng pasa. Ilang beses na ring nagigising dahil bigla na lang may humahaplos. Minsan pa may naririnig na pagtawag ng pangalan sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, hindi pa rin nagsalita patungkol dito. Umaasa na madadaan sa lihim na pagdarasal. Bumalik sa gubat para mamutol ng kawayan. Hindi napansin ang takbo ng oras. Inabutan ng dilim. Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi kaya kampante. Habang isa-isang binubuhol ang mga kawayan, napaigtad matapos may humaplos. Sobrang lamig na nagdulot ng kilabot. Tinignan ng paligid pero wala namang makita. Maya-maya pa ay may dumadaan na anino. Sa sobrang bilis hindi maaninag kung ano. Hindi na nag-intay ng susunod na mangyayari. Pinasan ang dalahin, nagmamadaling umalis. Habang pababa ng kabundukan, kapansin-pansin pa rin ang pagsunod ng anino. Binilisan ng hakbang pero naabutan pa rin. Sa puntong ito nauna sa harapan. Binaba ni Rocky ang pasa na kawayan. Inihanda ang sumpit. Nang humakbang palapit ang anino, walang pagdadalawang isip na tinira ng sumpit. Hindi tinamaan. Lumusot lang dahil tila makapal na usok ang karap. Pero napansin ng binata na dahan-dahan itong umatras. Muling sumumpit. Sunod-sunod. Mabilis ang pag-atras hanggang sa tuluyang nakaalis. Matatawa na sana dahil natakot sa simpleng kawayan ang nilalang. Pero nasipat si Lolo Puring na nagsasaboy ng sagradong asin. Akala ko pa naman may laban ako. Sa asin pala ni Lolo natakot. Hoy, magmadali ka ga. Masyado kang nagpapagabi kaya nilalapitan ka ng elemento eh. Batang to, hindi na nadala sa dilim. Ano ba yun, Lolo? Sobrang itim eh. Hindi ko matukoy kung ano. Isa yung aplos. Pagala-galang nilalang dulot sa kadiliman. Minsan pumapasok ito sa panaginip ng tao. Malalaman mo kung biktima ka kapag nagkaroon ng galos o hindi kaya pa sa pagkagising. Mahirap kalabanin dahil isa itong sumpa. Halika na bago pa bumalik yun. Kinilabutan si Rocky sa nalaman. Hindi maiwasang maisip na ito ang nilalang na dahilan ng pagkakaroon ng galos at pasa. Pagdating ng tahanan, tinignan sa salamin ng braso. Ginulat dahil ang kabilang braso na hinaplos kanina ay nagkaroon ng pasa. Nang silipin ang ibang bahagi ng katawan, nagulat ng meron ding pasa at galos. Nang pisilin ay hindi naman masakit. Naalala ang sinabi ni Aling Marta. Sa puntong ito, sinabihan si Lolo Puring, hindi kinaya ang sermon ng matanda. Batag to, ilang araw mo na palang daladala yan, hindi mo man lang sinabi sa akin. Kung kailan dumami sa kasinabi, Mariosep ka. Rocky, magpahinga ka. Dahil bukas sa bukas, pupunta tayo kay Paring Tony. Imbis na magpahinga, hindi pinatulog ng anino. Bigla-biglang nagpapakita, dumadaan pa sa mismong harapan. Sinasagi ang binata sa bawat sagi nagtatamo ng kalmot. Sa puntong ito,
Matinding kirot ang hatid. Bigla pang nang lumo, nawalan ng lakas sa mga paa. Hindi maunawaan kung paanong naging bingi si Lolo Poring. Bukas ang pinto ng kwarto. Matatanaw mula rito ang matanda na nagkakape sa sala. Malakas ang sigaw ng binata subalit wala itong napapansin. Hindi na mapakali. Tumindi ang kirot ng kalmot. Ang mga pasa ay animo may sariling buhay. Lumaki ng lumaki. Hindi lang yun. Bumigat ang pakiramdam. Kapansin-pansin na merong nakasampa sa magkabilang balikat. Ang problema hindi nakikita kung ano. Maya-maya pa hindi na kinaya. Nawalan ng malay. Tanghali ng gising. Bumungad ang nag-aalagang si Lolo Poring. Aniya kanina pang umaga ginigising. Sa pagkakataong ito hindi makapa ang lakas ng katawan. Binuhat na lamang para maiupo sa upuan. Nang iangat ang damit. Lantad na lantad ang balat na animoy ubing kamote dahil sa kulay. Naghahabaan ang bakas ng kalmot. Tuyo na ang sugat pero paminsan-minsan pumapatak pa ang dugo. Dinala sa albularyo, unang tingin pa lamang ay napatanda na ng krus. Poring, hindi ko napapatagalin pa. Isa itong sumpa, pinaghalong barang at kakayahan ng isang aplus. Alam mo naman kung anong tinutukoy ko, hindi ba? Ito bang apo mo mahilig maglakad sa dilim? Lumalabas ba siya sa gabi? Hindi naman masyado. May pagkakataon lang na inaabot ng gabi sa pamumutol ng kawayan. Mabibilang sa daliri pero nung isang gabi, naabutan nga ng aplos. Kung di ako sumunod, malabag. Malala ang nangyari. Ngayon palang malala na ang inabot ng binata. Sisimulan ko ang pagsusuri. Isusunod ko rin kaagad ang panggagamot. Inusala ng dasalang binata. Maya-maya pa naramdaman ang mainit na bisa na nalaytay sa buong katawan. Hindi nagtagal guminhawa ang pakiramdam. Unti-unti na ring humupa ang kirot. Matapos magbaon ng karayom ang albularyo, ang bawat pasa ay tinatapalan ng dahon ng buyo. Paulit-ulit pang iniihipan ng dasal. Sa ganong pamamaraan nakaligtas sa sumpa si Rocky. Nagsagawa ng hiwalay na ritual ang albularyo. Ginamit na sangkap ang dugong nakuha sa katawan. Purong orasyon ang binibigkas. Hindi naglaon bumigat ang ihip ng hangin na nalasa ang lamig sa kung saan-saang humahaplos. Sa kabila nito wala ng epekto dahil sakop ng bisa ng albularyo ang paligid. Lumitaw ang aninong itim na kung tawagin ay aplus. Maya-maya pa lumantad ang tunay na itsura. Malakalansay na nakalutang sa hangin, kagad ding nawala ng batuhin ng ritual. Pagkatapos ito gumaan ang paligid. Ang aking payo, huwag kang magpagabi kung saan naabutan ng aplus. Magpauso ka ng kamangyan at itong tawas tuwing 6:00 ng gabi. Siguraduhin mong matatamaan ng usok ang binata. Kapag makakaranas pa rin ng kalmot o pagkagising, bumalik ka rito para sa muling pagsusuri. Akala ko ba ligtas na ang apo ko? Mauulit pa pala. Puring dederechoy na kita. Hindi madaling kalabanin ang ganitong klase ng kaso. Barang at aplus ang kalaban dito. Tinanggal ko na ang kapit ng sumpa, subalit hindi nangangahulugan na yun lamang yun. Teka sandali, bakit parang may gusto ka pang sabihin? Ano yon? Huwag ka magdalawang isip. Kung hindi ako nagkakamali, ganito ang pamamaraan ni Mang Densyong. Napatitig si Lolo Poring. Hindi inasahan na magkakatotoo ang kutob. Napailing na lamang, kinakabahan sa mangyayari. Matapos makuha ang mga gamit para sa pagpapausok, nagpaalam na sa pag-uwi.
Palakad-lakad sa harapan ng binata ang matanda. Panay buga ng hininga. Hindi mapakali. Maya-maya pa hinalungkat ang lumang kaban. Inilabas ang bulaklak na naging abo sa paninigas. Maliit lang ito at kulay puti. Ginawa itong palawit na kwintas. Pinagpaga ng alikabok. Pinahira ng langis. Sa kabilang banda, napakamot sa ulo si Rocky habang pinapanood ang ginawa ng matanda. Nagbuklat ito ng maliit na libreta. Nagbabasa habang hawak-hawak ang bulaklak. Ilang beses inihipan pagkatapos. "Lo, ano po ba yung ginagawa nyo? Ano bang bulaklak yan?" Tinatawag itong mutya ng kawayan. Nakakita ka na ba ng kawayan na namumulaklak? Bihira, pero kapag nakakita ka, ikaw ang pinagpala sa lahat. Magagamit mo ito bilang sandata laban sa anumang kasamaan. Gagamitin ko ito kapag hindi ka tinantanan ni Mang Densyong. Subukan lang niya. Talagang magkakaalaman kami. Ilalaban mo kay Mang Densyong. Sino po ba talaga yung matandang yun? May sinabi din si Maricel sa si Aling Marta. Baka naman pwede ko malaman para sa susunod maiwasan. Dito pinaliwanag ni Lolo Puring ang katotohanan sa pagkatao ng matanda. Isang mambabarang na dating kinakatakutan. Mangilan-ngilan na ang nakakakilala sa ngayon, kaya hindi na bihira ang makarinig ng tungkol dito. Meron siyang gabay na kung tawagin ay aplus. Ito ang nang biktima sa kanya. Naging malinaw sa binata ang kaganapan. Ngayon palang maingat na sa kilos. Pinagpaliban na rin muna ni Lolo Puring ang pamumutol ng kawayan. Nagsuhol na lamang para kahit papano tuloy pa rin ang hanap buhay. Maiging sinunod ang utos ng albularyo sa pagpapausok. Huling pausok na sana kaso biglang hindi masindihan. Kahit ang papel ay hindi umubra. Bigla pang nawala ang tirang tawas. Lumipat sa lutuan. Binuhos ang kamangyan kaso biglang namatay ang apoy. Wala kahit kaunting usok. Lumabas ng tahanan para kumuha ng sanga. Natigilan ng masipat si Mang Densyong. Kumakaway pa ito. Sumesenyas na lumapit siya pero sa halip, nagmamadaling pumasok sa loob. Nanatili si Mang Densyong sa sumunod na oras. Hindi na alam ni Rocky ang gagawin. Maya-maya pa dumagdag ang presensya ng aplus. Nagsimula na naman itong maghaplos. Bumukas sa mga peklat. Doble ang sakit na dulot. Dumarami na rin ang pasa na umabot sa muka. Sinunda ng panghihina hanggang sa bumagsak ang katawan. Wala nang makita. Unti-unting lumabo ang mga mata. Mula sa labas maririnig ang boses ni Lolo Puring. Sinisigaw ang pangalan ni Mang Densyo kasabay ng masasakit na salita at paghahamon. Kaso nga lang, hindi nahabol ang matanda nang biglang maglaho sa kakahuyan. Nang bumalik sa tahanan, naabutan sa kalunos-lunos na kalagayan ang binata. Kung dati kalmot at pasa ang tinamo, ngayon maging ang buto ay apektado. Hindi naman sa nabali, sadyang nawalan ng lakas. Nakaratay na lamang, isinailalim sa gamutan, binalot ng dahon ng buyo ang katawan, pinahira ng langis, nilapatan ng dasal, maya-maya pa binaon ang daliri, karayom, maging ang palito ng posporo. Sinimulan na ang orasyon. Sa napapansin ni Rocky, ang init na nagmumula sa palito ng posporo ay dahan-dahang inalis ang lamig na namumuo sa pasa at kalmot. Ang bisa naman na nagmula sa karayom ay siyang responsable sa pagpapagaan ng pakiramdam. Nang guminhawa na sana, biglang kumirot ang bandang talampakan. Nang suriin ito, animoy kinain ng uod. Halos mapuno ang dahon ng buyo. Hindi pa lahat ng uod ang nakuha mula sa sugatang talampakan.
Nagtataka dahil wala naman ito kanina. Sipit ng sipit, parang hindi naman nababawasan. Sobrang liit pa pero matinding kirot ang ngatid. Nang hindi na madaan sa simpleng pamamaraan, umusad si Mang Tony sa ibang hakbang. Binuhos lahat ng gawang langis sa batya. Hinaluan ng tawas, palito ng posporo at iba pang sangkap. Binabad dito ang paa ng binata. Habang inaantay ang epekto, sinabayan ng dasal. Maya-maya pa humiyaw ang binata, nagrereklamo ng matinding pananakit. Tinaas ang bisa ng dasal. Hindi naglaon natanggal ng kusa ang mga uod. Palutang-lutang sa langis. Binalot ang paa ng buyo, senelyuhan ng karayom at saka pinailalima ng apoy. Hindi na alam ni Rocky kung ano ang ginawa ng albularyo sa kanya. Ang naisip na lamang, magiging maayos pagkatapos. Gayunpaman hindi maiwasang mag-alala sa nangyayari. Habang ginagamot ang apo, sa kabilang banda kumilos si Lolo Poring. Hindi nakatiis. Pinuntahan ang bahay ni Mang Densyong, pero paakyat pa lamang ng kabundukan ay sumalubong na ito. Hindi ko na pala kailangan magpakahirap. Ikaw na mismo ang lumapit. Siguro naman, alam mo na ako nung sadya ko. O naman, pupuntahan mo ko para manumbat kagaya ng ginawa mo kanina. Para sa iyong kalaman, hindi ako ang kalaban dito. Kung may pupuksain ka, mas maiging hanapin ang tunay na may sala. Mahirap magkamali, Poring. Ako pa ang pinagsasabihan mo, ha? Ang lakas ng loob mo, ganyan ka rin naman dati pa. Sariling kasalanan ayaw aminin. Matanda ka na, pero mahilig pa ring manisin ng iba. Buhay ng apo ko ang pinag-uusapan dito kaya pasensya ka na. Hindi ako kumikilala ng awa. Inilabas ni Lolo Poring ang mutya ng kawayan. Kasunod nito ang pagbunot ng patalim. Hindi yari sa bakal, kundi sa kawayan mismo. Hugis itak. Matulis ang dulo. Imbis na matakot, pinagtawanan lamang ni Mang Densyo. Hindi mo na nga talaga mababago ang tingin ng isang tao. Kung noon masama ang tingin, habang buhay na itong nakaukit, kahit pa nagbago na. Puring matalino ang tao. Gumamit din ng utak paminsan-minsan. Hindi masamang mag-aksaya ng oras para malaman ng katotohanan. Subukan mo kaya? Aba, sinusubukan mo ba ako? Maigsi lang ang pasensya ko. Kaya mas maiging umamin ka na. Baka sakaling maisip ko pa na wag nang bigatan ng parusa. Bandensyong! Hoy! Bastos na matanda. Hindi pa ako tapos magsalita. Napailing si Lolo Poring nang tumalikod ang matanda. Sinundan pero sa halip na ito ang matagpuan. Isang lalaki ang nabungaran. Matulin ang takbo na hindi na aninag ng kung sino. Sa simpleng pagdaan kapansin-pansin ang kakaiba sa presensya. Ang mutyang hawak ang nagbigay ng senyales. Nakita mo na. Sa mundong ito hindi lang iisa ang kagaya ko. Mabuti pang hulihin mo na bago ka matakasan. Bumaling ang pansin ng magsalita si Mang Densyong. Hindi kaya kasabot mo yon? Gumagawa ka lang ng kwento para lituin ako. Pero hindi mo ko madadaan sa ganyan. Ikaw ang bahala. Basta kapag nagkabukingan, huwag mong kalimutan na hindi kita sinabihan. Mag-ingat ka rin sa nilalapitan mo. Malay natin, kung sino ang malapit, siya pa ang nasa likod ng kaganapan. Hangad ko ang kaligtasan ng apo mo. Mag-ingat kayo. Sa hindi malamang dahilan tila napukaw ang pansin ni Lolo Poring. Nais itong puksain, pero may kung anong pumipigil. Hinatid na lamang ito ng tanaw. Pagbalik sa tahanan ni Mang Tony, maayos na ang lahat. Nanumbalik na ang lakas ng binata. Maya-maya pa ay nag-aya na umuwi.
Kinausap muna ang albularyo bago nagpaalam. Binanggit ang pagharap nila ni Mang Densyong. Naniniwala ka ba sa matandang yun, Puring? Alam mo kung gaano katuso ang isang yun. Hindi lang mahusay sa pambabarang. Marami na rin ang nalinlang. Kung magpapadala ka, nasa sayo yan. Basta ko wala kong tiwala sa Densyong na yan. Kung makakatsyempo lang ako mismo ang pupuksa sa kanya. Hindi lang kami nagkakarap. Pero hindi naman masamang maniwala. Ewan, hindi ko na alam. Sumasakit na ang ulo ko. Sa puntong ito, wala nang ideya si Lolo Puring kung kanino maniniwala. Iba ang naiisip. Iba rin ang sa tingin ni Mang Tony at lalong iba ang pinapaywatig ni Mang Densyong. Lumipas sa mga araw, unti-unting humupa ang kaganapan. Maayos na ang kalagayan ni Rocky kaya kahit papano nakakalimutan. Binuhos ang atensyon sa paghahanap buhay. Sa mga panong ito, bihira na lang magilap si Mang Densyong. Sa maikling sandali naging payapa ang pamumuhay. Pero nang malaman ang sitwasyon ni Maricel, nagsimula na naman ang kalbaryo. Magkasama ang dalawa sa pangahoy. Si Melissa lang dapat pero sinamahan na ni Rocky para makatulong sa pagbubuhat. Pagkatapos ng pangahoy, naisipang manghuli ng ibon. Naglipa na ang guryon. Naaliw dahil sa bawat tira ng sumpit ay may natatamaan. Nang tumagal, hindi na mabilang ang nahuli. Kagad inihaw pag-uwi. Walang sumita dahil umalis si Lolo Puring. Nagtatrabaho sa bayan ang ama ni Maricel. Bihira lang itong dumalaw. 10 oras nang magising sa katok. Bumungad si Maricel. Kating-kate sa katawan. Humahagulgol habang sinasabing may pasa at kalmot. Puno ang braso, hita, likod, tiyan. Buong balat na siguro ang meron, katulad ng kay Rocky. Pero sa pagkakataong ito, may lumalabas sa uod sa bawat sugat. Dinulog kay Mang Tony. Sa kabutiang palad na agapan kagad, kaso makalipas ang oras matapos ang panggagamot, babalik sa dati ang kalagayan. Aligaga ang lahat, lalo na nang magsuka ng ibon ng dalaga. Dito natauan si Rocky dahil ang iniluwan ni Maricel ay ang eksaktong guryon na hinuli nila kanina. May pakpak, may balahibo at buhay na buhay. Tahimik na pinapanood ni Rocky ang panggagamot. Nagpakulo ng tubig si Mang Tony. Pinataka ng langis, hinaluan ng tawas, dahon at iba pang sangkap. Naghain ng isang baso, pinainom sa dalaga. Ang natira ay pinaglubluban ng ibon. Matindi ang apoy. Kulong-kulo ang tubig pero hindi ito napapatay kahit saksakin. Magtatamo lamang ng sugat. Wala ring epekto ang dasal at ritual. Kinulong na lamang habang nag-iisip kung paanong pupuksain. Puring, hindi ko na nagugustuhan ang nangyayari. Pati ako sinusubok ng sumpang ito. Bantayan mo si Melissa. Ako mismo ang haharap sa Densyong na iyon. Sagdali, magunos deli ka. Kung susugod ka doon, mapupuruhan ka. Sino ang gagamot sa dalaga? Hindi ka pwedeng mapuruhan. Nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng pasyente mo. Ako na. Ako na ang haharap kay Mang Densyong. Dito ka lang. Hanapan mo ng paraan kung paano may sasalba ang buhay ng bata. Puring, malakas ang kakalabanin mo. Hayaan mong ako ang papatay doon. Matanda ka na. Nangihina ka na nga eh. Hindi bagay sa'yo ang pisikal na laban. Kasama ko si Rocky. Siya ang haharap kung sakaling lakas ang magiging laban. Dito ka lang, si Melissa ang unawain mo. Rocky, halika na.
Habang binabaybay ang daan patungo sa tahanan ni Mang Densyong, biglang kinabahan si Rocky. Hindi dahil nakaharap ang delikadong tao, sadyang may hindi may paliwanag na dahilan. Sa kalagitnaan pinigilan si Lolo Poring, hindi maiwasang mapatanong. Lo, pasensya na po pero parang may mali yata. Tama po ba na si Mang Densyong ang puntahan natin? Lolo, sa totoo lang parang... Ano bang nangyayari? Bakit hindi ka tuwid magsalita? Kung hindi si Densyong sino? Siya lang naman ang may kakayahan sa ganitong klase ng sumpa. Barang at taplos. Wala akong ibang kilala kung hindi siya lamang. Paano po yung sinabi mong lalaki na nakita mo? Hindi ba sinabi ni Mang Densyong na yun ang salarin? Natatakot lang po ako na baka magkamali tayo. Na baka mananakit tayo ng taong wala namang kasalanan. Malalaman din natin yan. Mutya ang makakapagsabi. Tahimik na sumunod si Rocky sa matanda. Sa daan pa lang napansin ang presensyang nagkukubli. Nang papalapit inihanda ang dalang sumpit. Dala ng pagkagulat biglang tinira. Napaigtad ng humiyaw ang nilalang. Sinunda ng pag-atake ng hindi nakikitang halimaw. Sa bawat bangga, nagiiwan ng kalmot at pasa. Napuruan si Rocky, pero si Lolo Poring, hindi. Sa kadahilan ng protektado ng dalawang mutya. Nagpakawala ng orasyon, dito natigil ang pag-atake. Sa puntong ito si Lolo Poring ang gumamit ng sumpit. Dinasala ng sandata. Sunod-sunod na pinakawalan sa hangin. Sunod-sunod din ang paghiyaw ng hindi makitang halimaw. Maya-maya pa ay lumantad ito. Nakatarak sa malakalansay na katawan ang sandatang kawayan. Galit na galit. Atake ng atake. Nang tumagal napuruhan din si Lolo Poring. Tumilapon matapos tangayin. Hindi man nagtamo ng sugat, damang-dama ang pinsala sa hita. Muling natumba ng sumugod uli ang halimaw. Nagulat nang huminto sa kalagitnaan, animoy may puwersang pumigil. Maya-maya pa lumitaw si Mang Densyong, bumibigkas ng salita. Kinukumpas ang kamay patungo sa direksyon ng nilalang. Sinundan ito ng isa pang aplus. Inatake ang kauri at dinala sa kadiliman. Mahabang katahimikan ang sumunod. Anong palabas to, Densyong? Sa tingin mo ba lalambot ako sa pinapakita mo? Kahit puksain mo ang sarili mo, hindi ako maniniwala na wala kang kinalaman sa nangyari. Tumigil ka sa panlilinlag. Hindi mo ko mauutakan. Ilayo mong sumpit. Masyadong masakit yan, Poring. Hanggang ngayon ako pa rin ang sinisisi mo. Hindi ka talaga nag-iisip. Pasalamat ka kahit papano tumulong ako. Kahit anong mutya, hindi mapupuksa sa isang aplos. May tataboy lang ito pero hindi mapapatay. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Masyadong malayo ang tingin mo. Subukan mong pansinin ang nasa malapitan. Baka sakaling matumbok ang salarin. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi kita natansya, papatayin kita. Pagkatapos si Rocky, si Maricel naman ang babalingan mo. Hindi ka ba naaawa sa mga bata? Anong kasalanan nila? Pareho tayo ng tanong. Anong kasalanan ng mga bata para parusahan ng ganito? Subukan mo kayang itanong kay Tony. Malay mo siya ang makasagot. Ngayon si Tony naman ang pinagbibintangan mo. Wag ako, Densyong. Hindi mo ko malilinlag. Aatake na sana, pero natigilan ng maramdaman ang presensya ng aplus, ang gabay ni Mang Densyong. Pinigilan siya ng puwersa nito. Hindi makausad sa kanilalagyan. Hindi na nagsalita ang matanda. Pasimple itong tumalikod. Iniwan silang nagtataka. Dito na rin umimik si Rocky. Lo, hindi po kaya tama si Mang Densyong? Paano kung sa paghahanap natin nasa malapitan lang pala ang salarin? Questionin po natin ang presensya ni Mang Tony.
Pinagdududahan mo ba ang albularyo? Matagal ko nang kilala si Tony. Hindi lang kami magkababata. Minsan na kaming namuhay sa isang bubong. Hindi naman po sukatan kung gaano katagal na magkakilala ang isang tao. Sa sandali na hindi na kayo nagkakasama, marami na hong nagbabago. Malay natin sa kabila ng pagiging albularyo, may nakatagong kasamaan. Mahirap paniwalaan pero wag po nating kaligtaan ang bawat posibilidad. Natahimik si Lolo Poring. Dito na pag-isipan ang bawat detalye. Magmula nang ginamit muli ang mutya, hindi may kakaila na nagiging aktibo habang nasa tahanan ni Mang Tony. Hindi lang pinansin sa pag-aakalang dala ng nangyayari sa mga bata. Kanina habang nasa malapitan si Mang Densyong, ni hindi man lang ito nagbigay ng senyales. Idagdag na rin ang sinabi ni Rocky. Nagbago ang pasya ng matanda. Pagbalik sa tahanan ng albularyo, kumpirmadong aktibo ang mutya. Nag-uumapaw ang bisa nito. Isa sa senyales na may kalaban sa paligid. Maging ang langis sa bote ay biglang natuyo matapos kumulo. Umayos ng kilos matapos matanaw sa bintana si Mang Tony. Pumasok sila nang tumawag ito. Masamang balita. Walang pagbabago sa kalagayan ni Maricel. Ginawa ko na ang lahat pero ganun pa rin. Magtawag kaya tayo ng ibang albularyo? Ano sa tingin mo, Puring? Wag na. Baka kailangan lang ng paulit-ulit na pagsusuri. Alam kong kaya mo ang kasong ito, Tony. Tungkol pala kay Mang Densyong, hindi ko siya naabutan. Humarang ang gabay niya. Inatake kami. Nasugatan nga si Rocky. Iho, magpagamot ka. Sabi na nga ba, hindi pa rin natutuldukan ang kasamaan ng matandang yun. Nagpalipas lang ng panahon. Eto, umatake na naman. Mga bata ang punterya. Siguro mag-aalay ng inosenteng kaluluwa para sa karagdagang lakas. Malapit na rin ang kabilugan ng buwan. Tamang oras sa pag-aalay. Wika ni Mang Tony habang ginagamot si Rocky. Sa kabilang banda, dahan-dahang hinugot ni Lolo Poring ang sandata. Nais nang saksakin si Mang Tony subalit nagpigil. Naisip ng matanda na hindi pa malinaw kung talagang may kinalaman ito o sadyang nalilito lang ang mutya sa nangyayari. Nagpigil muna. Minabuting unawain ang takbo ng kaganapan. Sa kabilang banda, naintindihan ni Rocky ang kilos ni Lolo Poring. Para makatulong, nagbantay na rin sa bawat kilos si Mang Tony. Nagkunwari siyang tulog sa gabi. Lumapit ito sa kinalalagyan ni Maricel. Pero sa halip na gamutin, iba ang ginawa. Kinuwaan ng dugo ang dalaga. Nagbaon ng karayom sa maselang parte, sa ugat kung saan dumadaloy ang dugo. Kapansin-pansin ang makahulugang ngiti. Nang umalis, dali-daling sinuri ang dalaga. Hindi man lubos maunawaan ang ginawa rito, alam ng binata na may mali. Sa pag-aalala para sa kaibigan, mag-isang nagpasya. Pinuntahan si Mang Densyong. Pinilit itong sabihin ang katotohanan. Hindi naman pinagkaitan. Mabuti ka pa marunong umunawa. Iho, kung may pipigilan man dito si Tony yon, hindi madali kay Puring ang pag-isipan ng masamang albularyo. Kaibigan niya yon sa mahabang panahon. Pero may bagay siyang hindi alam. Mas mabuti pang ikaw ang kumilos para matapos kagad ang kasamaan ng albularyo. May mutya ang lolo mo, kunin mo at gamitin para puksain ang dapat puksain. Ho, sandali lang ho. Ano ba talagang gagawin ni Mang Tony? Bakit niya kami binibiktima? Kagaya ko may dugong mambabarang si Tony. Kapag nasa dugo mo hindi may iwasang isabuhay. May gabay siyang aplos kagaya ko. Iisang angkan lang kami. Hindi lang niya ako kinilala kasi lumis siya.
nagmamalinis. Para lumakas ang puwersa ng pambabarang at gabay na haplos, kinakailangan mag-alay ng inosenteng kaluluwa. Madalas kabataan kagaya nyo. Hindi siya nagtagumpay sa'yo dahil may mutya ang lolo mo. Kahit papano, protektado ka pa rin ang bisa nito. Kawawa lang si Maricel. Walang antingero o may karunungan sa pamilya, kaya mahina ang laban ng katawan. Kung nais mong isalba ang dalaga, kunin mo ang mutya ni Puring. Gamitin mo para puksain si Tony. Hindi mo kailangan pumatay. Putulin mo lang ang sumpa. At ang pinaka-importante, putulin ang koneksyon ng espiritual niya at ng gabay na haplos. Kinuha ni Mang Densyong ang sumpit para basbasan. Panandali ang nablangko ang isipan ni Rocky. Hindi malaman kung saan magsisimula. Maya-maya pa inipon ng lakas. Gagawin na ang misyon. Nasa tahanan si Lolo Puring. Maimbing na natutulog kaya matagumpay na nakuha ang mutya. Sinunod ang sinabi ni Mang Densyong. Inusal sa mutya ang tinurong kataga. Napaigtad ng maramdaman ang pagdaloy ng bisa. Kaagad kinondisyon ang sarili. Nagmarcha patungo sa tahanan ni Mang Tony. Hindi makalapit si Rocky. Nilalabanan ang takot na nararamdaman. Paurong-urong ng lakad. Hindi nagtagal nagawa ring pumasok sa bahay ng albularyo. Naabutan nitong naghahanda ng mga gamit. Mga kagamitan na binanggit ni Mang Densyong para sa ritual ng pag-aalay. Nang masipat sa tabi si Melissa, hinugot ng binata ang sumpit. Nanginginig ang kamay pero nagawang tumira. Kaso nga lang maagap ang pag-iwas ni Mang Tony. Nang makita siya, kagad nitong naunawaan. Rocky, may problema ba tayo? Sa ginawa mo pwede kitang isali. Gusto mo ba yun? Tama nga si Mang Densyong. Sa paghahanap namin ni Lolo sa salarin, nakaligtaan namin ang taong nasa malapit. Paano mo nagawa sa amin yan? Hindi ka ba naawa? Wala kaming kinalaman sa buhay mo pero ito binibiktima mo kami. Pakawalan mo si Maricel. Kung ayaw mong ano? Marunong ka palang manakot. Sa tingin mo ba masisindak ako ng sumpit? Wala kang alam sa ginagawa mo, kaya mabuti pang umalis ka na lang. Tumalikod si Rocky pero imbis na umalis, pasimpleng umatake. Sunod-sunod ang pagtira ng sumpit. Tinamaan ng albularyo. Dito napagtanto na hindi kawayan ang sumpit ng binata. Nang masipat ang mutya ng kawayan, bumakas ang pagkabahala. Oh, sinumpit lang kita pero natatakot ka na? Hindi pa todo yan. Kaya wag mong ipakita ang ganyang reaksyon mo. Kung nagdadalawang isip si Lolo Puring dahil kaibigan ka niya, pues ako hindi. Wala akong pakialam sa pagkakaibigan niyo. Biktima mo rin ako. Kaya ituring na lang natin ito na paghiganti. Natawa si Mang Tony. Hindi inasahan na may itatapang si Rocky. Kumuha na rin ito ng sandata. Manikang yari sa dayami at dumakot ng insekto. Sinubo ito sa manika habang umuusal ng orasyon. Nakiramdam si Rocky. Kaso kahit anong suri sa katawan ay walang napansin. Walang masakit. Walang pinsala. Naudlot ang pagngiti ni Mang Tony nang makita ang reaksyon ng binata. Nagalit ito. Humugot ng itak at sumugod. Madali namang nakailag at tumakbo sa labas. Hindi nga lang nakalayo dahil humarang ang albularyo. Kung ano-anong salita ang binabato subalit pagtataka ang dulot kay Rocky. Sa paningin niya para itong baliw na nagsasalita mag-isa. Pabigla-bigla itong susugod. Alerto ang binata sa pag-ilag. Kapag nakakatsyempo babanata ng sumpit. Sa sumunod na sandali, iniharang ang mutya nang lumitaw ang gabay na haplos. Umihip ang malamig na hangin.
Kapansin-pansin ang pag-aplos nito pero imbis na magdulot ng kalmot o pasa, bumabalik ang sariling atake. Ito mismo ang napupuruhan. Nagtaka si Rocky. Wala naman siyang ginagawa pero para bang may hindi nakikitang puwersa na umaatake sa albularyo. Gayunpaman, sinamantala ang pagkakataon, sinasabayan ang pagsumpit. Unti-unting nanghina si Mang Tony, tumatagos sa katawan ang kawayang sandata. Nabutas ang balat. Hindi nagtagal ay bumagsak. Gumapang. Sa kabila nito sinikap pa ring lumaban, kaso nga lang bumabalik sa sarili ang atake. Hindi na rin maasahan ang gabay na pulos. Bigla na lang itong naglaho. Naiwan ang albularyo. Nakandusay. Hindi ako pwedeng mamatay. Gusto ko maging malakas sa mababarang. Kasama ko ang gabay kong aplos. Bumalik ka. Magiging malakas pa tayo. Tama na, Mang Tony. Sukdula na ang kasamaan mo. Kaya sinisingil ka na ng langit. Magpahinga ka na. Sasaksakin na sana ni Rocky, pero biglang tumarak ang sumpit sa ulo nito. Napatingin sa paligid. Hindi sa kanya galing ang sumpit. Lumabas si Mang Densyong. Nakangiting nakatitig sa kanya. Sa hinaba ng panahon, kamatayan din ang kakantungan ng traidor na kagaya mo. Ang sino mang hindi kikilala sa pinanggalingang angkan ay magbabayad. Tama ka, iho. Siningil na siya ng kalangitan. Sandali. Ginamit mo lang ba ang pagkakataong to para mapatay si Mang Tony? Ginamit mo lang ako? Lahat ng tao sa mundo nananamantala kaya huwag kang magbalinis. Nakinabang ka rin naman. Napuksa si Tony. Nailigtas ang kaibigan mo. Gayon din ang sarili mo at ang lolo mo. Sadyang ito lang ang naging takbo ng kaganapan. Huwag ka mag-alala. Hindi malalaman ni Numan na ikaw ang pumatay dahil ako naman talaga. Sinamantala ko lang ang pagkakataon dahil hindi pwedeng mula sa angka namin ang pumatay sa kapwa namin. Ang ibabalita, santata mo ang pumatay kay Tony. Pero huwag kang mag-alala dahil wala kang kasalanan. Sige na, iuwi mo na ang dalaga. Sinundan ng tingin ni Rocky ang matanda. Karga-karga ang katawan ni Mang Tony. Nang matauhan nagmamadaling pinuntahan si Maricel, laking ginhawa ng malamang ligtas na ito. Kaso nga lang, hindi makapaniwala na sa paghangad na mailigtas ang kaibigan, sinamantala ni Mang Densyong ang pagkakataon. Ginamit siya upang palabasin na sumpit niya ang pumatay sa albularyo. Lumipas ang mga araw walang nakakaalam sa eksaktong kaganapan, maliban na lang sa binata at kay Mang Densyong. Maayos na naibalik ang mutya ng kawayan kay Lolo Puring. Ito naman ang napapatanong sa biglaang pagkawala ni Mang Tony. Pinaniwala na sinumbatan ng albularyo sa pambibiktima. Nagawang paaminin, kaya naman umalis na lang sa lugar. Tignan mo nga naman, hindi talaga sukatan kung gaano mo na katagal naging kaibigan ng tao. Pangalan lang ang nalalaman, hindi ang buong pagkatao. Ay nako, mambabarang na may elementong gabay. Traidor! Matapos ng kaganapan, tuluyan ang nagwakas ang problema. Habang buhay, walang nakaalam ng totoong kaganapan. Maliban kay Rocky, maliban kay Mang Densyong, na minsan niyang pinatay ang isang mambabarang gamit ang sumpit, kasama ang malakas na mutya ng kawayan.
Pasko na, mamamasko ka ba? Maniningil ka ba? Nasa toxic environment ka ba, kabayan? Kailangan mo ba ng pampaamo sa tao? Sa ninong mo, sa mga sinisingil, or sa trabaho, mga kabayan, kung nasa toxic environment ka. Subukan mo to. Kaluban de pampaamo. Mga kabayan, may sangkap to sa loob May mga sangkap to sa loob. Itong kaluban, galing pa to sa Negros. Gawa ng mga katutubo, itong parang banig. Pero yung mga sangkap sa loob, ang kumuha nun, Antingeros del Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas, sila yung bumuhay sa mga sangkap upang maging pampaamo sa tao at sa negosyo. JD, paano gagamitin yung kaluban? Sobrang simple lang, kabayan. Meron tong free na gabay po lang tela pouch. Ilalagay mo lang yan sa loob ng pouch, dalhin mo palagi, lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang, let it work for you. Bagay nga to sa mga nasa sale, sa mga naniningil, at sa mga mamamasko, mga kabayan, para mabilis kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Kung interesado ka sa ating kaluban, fast-facing ang stocks nito, mga kabayan. Kung meron kayo nakitang stocks, kunin nyo na kagad. I-visit nyo ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.